Hello everyone. Nako, sinagot na nga ni VP Sara yung sinasabi ni Yusek Castro na crab mentality daw kasi ngayon nga na may 20 pesos na subsidized na rice ay sinasabing crab mentality kasi 'di ba sinisira na naman na 20 pesos na nga yung sinasabing bigas. Ay nako, ito. Pakinggan mo, Yusek Castro, yung sagot ni VP Sara. Kaya sinabi ko yun, sa pag-criticize nyo. Ayos mo muna tayo. Settle down. Okay, baba. Guys, TPS pa from GMA. Guys, yung sa pag-criticize nyo sa 20 pesos na bigas, sabi raw po naman lang kanya, huwag pa irali ng crab mentality. Wait lang po, yun lang po kayo. Yung camera po, ayun lang. So, sabi nga 'di ba, wag pa iralin yung crab mentality. Yun yung sabi ni Yusek Unclear Castro. Ito yung sagot ni Vice President Sara Duterte doon. Okay. Alam mo, hindi yan, nagsasabi lang ako ng totoo, no, sa 20 pesos per kilo na bigas. Dahil that is a campaign promise and it's a little too late. Too little, too late siya. At magtataka ka, kung meron tayong 20 pesos per kilo na bigas, bakit sa Visayas lang ito i-implement? Correct, 'di ba? Bakit sa Visayas lang? Makikita natin mahina yung mga senador ng administrasyon. Yun. Yun, kasi mahina yung mga senador ng administrasyon doon. At yung mga gobernador din, guys. Sobrang hina. Talagang gusto ng palitan ng Cebu, si Gwen Garcia. Kaya yan talaga pinatupad sa Visayas. At take note, guys, ito yung ilagay nyo sa kokote nyo. Pag yan pinagpatuloy, tapos hindi nanalo pa rin sa Cebu si Gwen Garcia, ay talagang hanggang May 13 or May 12 lang yung 20 pesos na bigas. 'Di ba? Ano pa? Ipapagpatuloy pa rin ba nila yung 20 kilo per pesos kung hindi nanalo yung governor, yung mga senador doon? Naku guys, ewan ko na lang talaga. Doon sa Visayas. So, Huwag daw po kayo rally ng crab mentality. kaya nga ma'am, hindi yan na pagiging na mapagpuna. Nagsasabi ako ng totoo. It's a campaign promise, yung 20 pesos per kilo na rice. And ngayon lang in-implement na panahon ng eleksyon. It's, sabi ko nga, too little, too late to comply with the campaign promise ngayon. True. At para lang din sa isa pang darating na eleksyon sa lugar sa Visayas kung saan mahina ang numero ng mga kandidato ni BBM. Hindi, sinabi nyo na iba yung ugali ni Sen. Amy kay BBM. Can you elaborate on that? Is it your defense po sa ginawa niyong pag-endorse kay Sen. Amy? Oo, kilala ko si Senator Amy since 2012, no? Kilala ko si BBM since 2022 sa kampanya. At alam ko kung paano mag-isip at paano magtrabaho si Senator Amy Marcos. Nakita niyo naman yon, totoo yon. Yung meron siyang solusyon lagi, yung Amy solution. Hindi niya pinapabayaan ang problema ng bayan, hindi niya pinapabayaan ang mga pangako niya. Nagbibigay siya ng solusyon at nag-iisip siya ng Ang tanong po solusyon. ng mga tao, hindi po ba tayo natatakot na mabudol ulit si Isang Marcos? Sabi ko nga, magkaiba si Senator Amy Marcos at si BBM. Tulad na lang rin ng example ko na hindi parehong tao at magkaiba din kami ni Pangulong Rodrigo Duterte. Iba din si... Totoo yan kasi alam nyo guys, hindi nga halos makapag-usap si Amy tsaka si Bongbong eh. Wala nga silang communication kasi sobrang daming humahadlang. So guys, nako talaga, yun lang talaga yung pagbasehan natin. Oo,
No, never to Marcos again, pero hindi naman siya magiging presidente, guys. We will never have Marcos as a president again. Nako, wag na talaga yan. Pag tumakbong presidente ay hindi na talaga pwede. Hindi na talaga, hindi na. Never, never, never. Si Inday Sara Duterte. Ma'am, Thank you. yung sisilang po ng Office of Vice President, no, parang medyo natuwa tayong mga tao nung nabanggit na napalitan natin yung Office of the Vice President, yung Office of the President. Ma'am, are you more sure now to run for President in 2028? Siguro, kilala na ako ng mga tao ngayon, no? So, dapat siguro mag-distinguish tayo kung ano yung joke at ano yung hindi joke dahil medyo matagal na rin tayo magkasama lahat. Matagal na rin ako nakikita ng sambayanan sa national. Yun yung totoong joker, guys. Alam nyo, yung nagiging seryoso talaga sa paningin ng iba or sa mga nakakakinig, yun yung totoong joke. Yung iba kasi, di ba, tumatawa sila sa joke nila. Naku, si VP Sara at si PRRD lang yung nakakagawa ng ganyan. Alam mo, yung mga tao lahat, tawa ng tawa na, pero sila, di ba, parang seryoso talaga. So, kala naman ng mga critics, alam mo yun, lalo na si Yusek Castro, talaga namang naku. national stage. So, naiintindihan na nila kung ano yung joke at hindi joke. DP preparation po for impeachment. Ano daw? Preparation niyo po. We recently had a meeting with the legal team and we were discussing each article of impeachment and discussing the defenses and preparing witnesses according to the evidence and according to the complaint that was presented. Ma'am, Can you ever heal the rift with President Marcos? Do you think you can ever heal the split with President? Can you ever heal the split, the division between you and President Marcos? I don't think so because he cannot solve the problems of the country. The problem now is that there were campaign promises made and we have yet to see those promises in the country. It seems like a very personal split between you, not a bad feeling. No, I already explained why I resigned from the Department of Education, and it was about the Department of Education budget. And I was in that rally in Davao City in January 2023, where I opposed the amendments to the Constitution through the People's Initiative, the PI. So these are legitimate issues with the administration and the government right Are now. you angry with him, with President Marcos? Personally, no. But I am angry because he presented himself as president. He presented himself to run as a candidate for president, and he was voted by the people because of what he said on stage. And we cannot, he cannot deliver on his promises when he was on stage on 2022. Ma'am, reaction niyo na po sa sinasabi ni Yusek na thank you naman daw po hindi kabila. Ano daw? Hindi daw po kabila ang krimen. Sabi ni Yusek here. Hindi ko alam kasi hindi na hindi daw kabilang-kabila. Ano sir? Hindi daw po mataas ang krimen. Hindi naman po ang ang si Claire Castro ang Philippine National Police. So dapat tingnan nila yung data ng Philippine National Police at bumaba sila doon sa mga barangay at komunidad para makita nila yung reklamo ng mga tao, lalong-lalo na doon sa mga nangyayari na hindi nare-report sa mga pulis. Yun din. Kasi yung iba talaga, guys, hindi nare-report, navi-video lang. Kaya akala ng mga PNP at saka ni Yusek Claire, wala talaga kasi wala naman siyang nakikita eh. Kaya guys, anong masasabi nyo? Nako, good luck talaga. Sana talaga nako, manalo na yung PDP laban, no? Straight na talaga. Thank you guys for watching. Have a great day. Bye!